Kaibigan, mga kagariks, isa na namang magandang panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang makapaghatid sa inyo ng magandang ulat, magandang balita o magandang idea na magbibigay sa inyo ng kunting kaalaman patungkol sa isang talata kung saan marami ang nagkamali sa pag-interpret nito. So, sisimulan na natin mga kapatid, mga kagariks, mga kaibigan. Ang talatang iyon ay makikita natin sa John chapter 10 verse 30. Alam niyo mga kagariks, ang talatang ito ay maraming naniniwala sa maling akala. Okay? Ano ba ang sinasabi diyan sa chapter 10 verse 30 ng John? Sinabi diyan, ako at ang aking ama ay iisa. Ano bang ibig sabihin niyan mga kapatid? Iisa ba silang persona? Hindi po ganyan ang interpretasyon. Ang tamang interpretasyon niyan mga kapatid ay ang Ama at si Kristo. One in nature. God si Ama, God si Jesus Christ. Iisa sila sa pagiging Diyos nila. Yun ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na ang Ama ay siya din yung si Kristo at si Kristo siya din yung Ama. Hindi po ganon. Bakit ko sinabi na hindi ganyan? Ulitin ko na ang ibig sabihin niyan, ang tamang interpretasyon niyan ay iisa sila in nature, being God. Now, basahin nga natin sa English version mga kapatid. Sabi doon, I and my Father, anong kasunod na litra ang ating mabasa? R1. So, dun lang sa R, ang ibig sabihin dun, plural, dalawa sila. Dahil kung sinasabi niya na I and my Father is one, ibig sabihin, siya din yung Ama, siya din yung anak. Pero ang English word na version ng English ng talatang ito ay sinabi na I and my Father are one. So, ibig sabihin, plural, dalawang dalawang may mahigit sa isa ang involved yan. Okay? Yun ang ibig sabihin. At ang isang patunay na mga kapatid, mga kaibigan, mga kagariks, na pag sinasabi ng banal na aklat na iisa, hindi ibig sabihin isang persona yun. Isang patunay na hindi isang persona pag sinabi ng banal na aklat na isa. Okay? Hindi lahat na mababasa natin sa Bible na iisa ay nagtutukoy sa isang tao o isang persona. Kundi, maraming talata na nagsasabing iisa, pero ang involved diyan dalawang tao o dalawang persona dahil hindi naman tao ang Diyos eh. Nagkatawang tao lang si Kristo. Diyos din siya. Now, ito ang patunay mga kapatid na pag sinasabing iisa, ang involved diyan dalawang tao. Ito yon sa Genesis chapter 2 verse 24. Ito ang sinasabi, kaya't iniwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at makikipisan sa kaniyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yun pa lang ay maintindihan natin na yung mag-asawa ay iniisip ng Diyos na iisang laman sila. Ibig sabihin, yung asawang lalaki at yung isang asawang babae, sa tingin ng Diyos ay isang laman sila. Ganun din ang Diyos. Yung Ama at si Kristo, isang Diyos sila. Okay? Now, hindi pwede na sabihin natin na yung asawang lalaki ay siya din yung asawang babae. Hindi pwede yun. Hindi pwede na yung asawang babae ay siya din yung asawang lalaki. Di ba? Yun lang. Simpleng example lang po na pag sinasabing iisa, hindi ibig sabihin na isang persona. Okay? Mayroon ding mga talata na nagsasabing iisa is referring to one person. Pero marami ding talata na nagsasabi, mababasa natin na iisa, pero referring in two person, na sa tingin ng Diyos ay iisa sila. Di ba? One family. Example, sa isang pamilya. Sa isang pamilya ba, isang persona lang ang nandoon? Pwede dalawa, pwede tatlo. Hindi ba? Yun nga ang example na binigay ng banal na aklat sa chapter 2 ng Genesis verse 24. So, hindi ibig sabihin sa John 10:30 na I and my Father are one o ako ang Ama ay isa,
siya na rin yung ama, siya na rin yung anak. Hindi ganyan ang ibig sabihin diyan. Sana naman mga kapatid, nakapagbigay ako ng kunting kaalaman sa inyo.